At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang muling umusbong sa politika ng bansa matapos ang pahayag ng Department of Justice Secretary Boying Rimulya na nagbigay ng matinding pagdududa sa mga hakbang ng administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon kay Rimulya, isiniwalat niya ang mga kabalbalan na ayon sa kanya ay nagpapakita ng mga hindi tamang gawain sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Matapos ang mga buwan ng pananahimik, biglang nagbigay ng matinding pahayag si Rimulya laban sa mga controversial na hakbang ng administrasyon. Isa ang mga pinakamabibigat na pahayag nito ay mga umano'y hindi tamang mga transaksyon at diskarte ng gobyerno sa mga usaping pang-ekonomiya kung saan ilang mga proyekto aniya ang hindi na itutupad ng maayos at may mga anomalya sa mga kontrata. Ayon kay Rimulya, hindi ito ang unang pagkakataon na siya'y nakatanggap ng impormasyon hinggil sa mga malalaking pagkakamali sa pamamahala ng administrasyon. Ang mga pahayag ni Rimulya ay nagsimula ng mag-viral sa social media at agad na naging usapan sa mga kanto at opisyal na pahayagan. Marami ang nagulat sa mga isinagawang pahayag ng kalihim lalo pat siya mismo ay isang matagal ng bahagi ng administrasyon. Ang tanong ngayon ng mga eksperto at political analyst, ano ang nagtulak kay Rimulya para magbukas ng issue laban sa kasamaan niyang nasa gobyerno? Ayon sa kanilang mga tagamasid, maaaring may mga hindi pagkakaunawaan o di kaya mga interes na nagbigay daan sa pagbabalik loob ni Rimulya sa mga oposisyon. Ngunit hindi rin pinalampas ng mga taga-suporta ng administrasyon ang pahayag ni Rimulya. Sa isang press conference, ipinagtanggol ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang mga hakbang ng gobyerno at itinanggi ang mga aligasyon ni Rimulya. Ayon sa kanya, ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay patuloy na nagsusumikap na mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino at ang mga akusasyong ito ay walang batayan. Pinuri pa nito ang mga proyekto ng gobyerno na nakatuon sa modernisasyon ng mga infrastruktura at pagpapabuti ng mga serbisyo sa mamamayan. Samantalang, patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga oposisyon at administrasyon, ilang mga sektor naman ng lipunan ang nagsimulang magtanong kung may mga ebidensya bang maipapakita si Rimulya kaugnay sa kanyang mga pahayag. Ayon sa mga miyembro ng civil society at mga eksperto sa politika, mas makakabuti kung magsagawa ng investigasyon sa mga aligasyon upang maliwanagan ang publiko. Inaasahan nila na hindi ito magiging isang simpleng batuhan ng paratang kundi ipang pagkakataon na mapatunayan ang integridad ng mga nasa gobyerno. Ang mga pahayag ni Rimulya ay nagdulot din ng maraming tanong tungkol sa patakaran ng administrasyon ni PBBM. Partikular na sa mga isyu ng transparency at accountability. Ilan sa mga isyu na nabanggit ni Rimulya ay mga hindi malinaw na proseso ng mga kontrata at ang umano'y pakikialam ng mga malalaking negosyo na may kaugnayan sa gobyerno. Marami ang nagsasabi na dapat mas maging bukas ang administrasyon sa mga ganitong uri ng usapin upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Habang patuloy ang mga pagninilay at investigasyon, nagiging malinaw na may mga hindi pagkakasunduan sa loob ng administrasyon at patuloy ang laban sa pag-aakusa at depensa. Ang tanong ng bayan, ano nga bang mangyayari sa mga susunod na araw? Magsusulong ba ng malalimang investigasyon ng pamahalaan o magiging isang simpleng issue lamang ito ng politika? Ang ating mga kasagutan ay tanging panahon lamang ang makakapagsabi. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng batas. Binigyan din pa nito kung sakaling magdesisyon ang ICC na ituloy ang pag-iimbestiga. Hindi sila welcome sa Pilipinas at hindi rin kilalanin ng bansa kahit maglabas pa sila ng warrant of arrest sa mga individual na posible nilang ireklamo at sampahan ng kaso kaugnay sa mga namatay sa kampanya kontra illegal na drug. Malinaw po yun. Hindi raw sila papasinin pa kahit na merong warrant of arrest sa ICC. Noon, unang panahon yun. Mamaya, pakikinggan po natin si Boying Rimulya ha, kung nagbago na ba ang ihip ng hangin. Sir Boying ha, mag-relax ka na lang ha. Yung mga huwag mo magpabayaan ng katawan mo. Huwag kang masyadong pa-stress. Tuloy natin. Kaya pagka pahinga lang ang gagawin nila, ay hindi ko tayo papayag sapagkat may sarili din tayo sistema ng batas, may sarili tayong komisyon, may sarili tayong kapulisan, may sarili tayong constitution, may tayong korte, na hindi nila pwede pakailangan o kaya balikan ko. Ang ganda po lahat ng mga narinig namin. May sarili tayong batas, may sarili tayong pulis, may sarili tayong korte,
So, walang karapatang mangyalam ang ICC sa ating bayan. Oh, noon yun. Mamaya po, maririnig ninyo kung anong ihip ng hangin kay Boying Remula ngayong panahong ito. Ayon naman kay Solicitor General Minardo Guevara, kapag binismiss ang kanilang apela, itutuloy lang ng ICC prosecutor ang pag-iimbestiga. Pero bilang abogado ng Republika ng Pilipinas, gagamitin nila ang lahat ng paraan o legal remedy sa ilalim ng Rome Statute kapag mayroon ng resolusyon ang kanilang apela. Si Senator Risa Ontiveros naman ay sinabing malaki ang epekto tulad ng pagkakaroon ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs kapag nagdesisyon ng ICC na ituloy ang investigasyon sa Pilipinas. Kapag binigyang daan muli ang proseso, maari pa ngang mag-ripen yan into issuance of a warrant of arrest. Risa Ontiveros, kumusta na si Kiko Pangilinan by the way? Alam mo ba Risa, meron tayong judicial system dito sa Pilipinas. Functioning gumagana po ang ating udikatura dito. Hindi po tayo katulad ng ibang bansa na walang gumaganang justice system. Binabastos mo ang ating justice system. Wala ka bang tiwala sa ating justice system? O gusto talaga ninyong pagurgur na ang Pangulong Duterte? So, napakalaki po ng implikasyon para sa posibilidad na Mamaya po maririnig niyo si Boying Remula kung ano na po yung tabas ng kanyang dila. magkaroon ng hustisya, ang mga balo, ang mga ulila, iba pang mga naulilang miyembro ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Ang kampo naman ng mga biktima ng drug war ay nananatiling positibo na pagbibigyan ng ICC ang kanilang kahilingan na investigasyon na hindi umano nagagawa ng pamahalaan. Pasingit man lang, magkaroon man lang muna ng investigasyon. Ang investigasyon na ito ang Teka lang, wala ba tayong dito? Ustisya sa Pilipinas? Lumipat na kayo doon. Anong bansa ba yung ICC na yan? O doon sa bansang ICC na kayo tumira? nagsasabi kung sino ba talaga ang dapat managot. Dandamento UNTV. O di ba, ang ganda po ng tono ng pananalita ni Boying Remula. Ang ganda po ng kanyang tunog. O ito pa, pakinggan po natin to. Secretary Boying Remulla says he opposes the decision of the International Criminal Court to deny the Philippine government's appeal against its probe into the former administration's brutal anti-drug campaign. According to Remulla, the ICC's action means meddling with the Philippines' justice system. He reiterates that the Philippines will no longer coordinate with the ICC. He even warns the ICC that if they try to enter the country, it will be, quote, usurpation of authority of the Philippine government. Echoing the sentiments of the Office of the Solicitor General, the DOJ in a statement says the ICC decision disregards the principle of complementarity under international law and, quote, undermines the sovereignty of the Philippines. O tingnan mo, Boying. Ang ganda ng mo. Ang ganda ng mga pananalita mo dyan. Tamang-tama. Sumusunod ka sa justice. Diba kasi ikaw ang Department of Justice Secretary ka, diba? So dito, sa panahon ito, Sir Boying, talagang malupit ang iyong standing. Hindi ka pabor sa ICC. O mamaya po, pakinggan ninyo kung ano na yung tunog ni Boying Remula. Referring to former President Rodrigo Duterte and former top cop and Senator Bato de la Rosa, Remulla advised respondents in the complaint before the ICC not to travel to countries where the ICC may be able to influence the judicial system. O tignan mo, binibigyan pa niya ng advice. Si Bato de la Rosa na huwag mag-travel. Diba? Ngayon, kulang na lang eh. Meanwhile, De La Rosa says he is considering limiting his movements. According to De La Rosa, he may now just travel between his hometown of Davao City and Manila. The senator adds he might just limit his trips to countries that are not ICC-friendly like Russia, China, and Israel. But he says this does not mean he would go into hiding in case ICC issues a warrant of arrest against him. O diba? Tama yung Boying. Tama yung mga prinsipyo mo noon. Wala naman talagang jurisdiction ng ICC sa atin.
Pero bakit ano nangyari? Pakinggan po natin dito ha. Sabi ko, mag-relax ka na lang sir eh. Oo, relax ka na lang. Life is too short. Iniimbestigahan na ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa kanyang giyera kontra droga. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, Tama naman yan. Dapat imbestigahan ninyo kung kinakailangan. Pabura ko dyan. Sa justice system natin. Pero may ano yan. May kasunod. tinitingnan nila ang posibleng mga paglabag ni Duterte sa international humanitarian law. Ito rin daw ang pinag-aaralan ng International Criminal Court o ICC na isampa laban kay Duterte. Hindi naman kinumpirma ni Remulla kung kasama sa mga sisilipin ang umano'y Davao Death Squad ni Duterte noong siya'y alkalde pa ng Davao City. O nababanggit ng ICC. ICC, Boying Remulla. O ano, magkakampi na kayo? Yeah. Tanda ang sinabi ni Digong sa Senado na mayroon nga siyang death squad na binubuo raw ng mga gangster. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging Ito ba, oh. Kuya po. Sir, kumusta po yung tinayo niyo pong task force on the Okay naman. Sir, yung progress? Very, very good progress. We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account, but we are evaluating everything very well. Sir, medyo marami pong nasabi si dating Presidente Duterte dun sa last na pagharap po niya sa Congo. Meron po ba tayong specific na tinitingnan? Meron tayong parte ba yun ng investigasyon? IHL law, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. Diba? Diba na? Involved na ang ICC dyan ha, boy! Dahil ba hindi nakalusot yung yung tinatawag nilang pirma? Hindi nakalusot yung PI? Hindi po putang ina yung yung People's Initiative. Dahil hindi nakalusot yung People's Initiative, kaya ba na-involve na yung ICC? And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. International Humanitarian Law. So, it's the Republic Act 1951. So, that's what we're looking at right now. Sir, to confirm lang at tama lang po ang pagkakaintindi ko. Iniimbestigahan niyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Our task force is doing that now. Tama yan! Pabura ko dyan, imbestigahan ninyo pag may kaso. Diba? Ikaw yung Secretary of Justice. Pero bakit nababanggit ang ICC? Akala ko ba kanina sovereign country tayo, sovereign nation? Meron tayong functioning judicial system. Bakit ngayon humingi kayo ng tulong sa ICC? Kulang ba ang lakas ng justice system natin dito para kalabanin si Duterte? Diba? Dapat kay Sir Boying mag-relax ka na lang. Magpataba ka uli, mas pogi ka nung mataba ka. Mukha namang anong tao na to mukha namang okay to Kaya lang, siyempre, may amo yan. Sino nga mo si Tambalusos din? Kakausap ko lang kanina yung head of task force. So yung kay President Duterte, gaano po kalawang, ano-ano po yung sinasako ng investigasyon? Lahat ng pwedeng sakupin. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. And you have the Republic Act 1981. So medyo Yung Republic Act 1951, yung binanggit po niyang Republic Act 1951, ang ibig sabihin po nun, also known as the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide and other crime against humanity, is a law that defines and penalizes serious crimes against humanity. It was signed into law on December 11, 2009. Diba? English po yun. Ang ibig sabihin nun, yun. Merong binanggit doon na international, International Humanitarian Law against crime against international humanitarian law. International ba ang ginawa ni Duterte?
International yung ICC. Papapasukin dito, no? Sir Boying. Tuloy natin. Malawak kasi yung minention sa Quadcom. Are we talking about galing po nung mayor pa siya, yung mga sinabi niya about... Well, ano yan eh, mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later. Pag nag-overlap yan sa ICC, we'll choose our strategy. So, paano ba yung mga sinabi niya sa Quadcom? Yan din yung gagamitin? Or may parang Well, we want the charges to be separate from each other. O, diba? Kasi hindi nila pwedeng gamitin yung sa ano, sa ICC, sa Quadcom. Parang ano yan eh, parang palpak. Bantagin mo ang mga nag-interpolate mga komunista, si Brosas, si Manuel, si Castro, De Lima, yung isa pa, yung lalaki, kalimutan ko yung pangalan sa CHR, sa Human Rights. Diba? Puro komunista yun eh. Siyempre maiiya si Boying Remula. Ako naman, ang ginagamit natin mga puro komunista. Tapos nandiyan pa si Matubato. Wala stick ha. Pwede mo mag-moral shoes lang? Puta yan. Si Trillanes nandyan. Napakapalahura po nung mga committee nila, yung kung sino-sinong dinala nila doon. Tapos meron pang yung sa Skype, ano ba yun? Sa Zoom. What we charge here and what the ICC charges have to be possible. Teka lang, ulitin natin yun. Well, ano yan eh, mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later. Pag nag-overlap yan sa ICC, we'll choose our strategy. So, paano ba yung mga sinabi niya sa Quadcom? Bakit involved na ang ICC? Akala ko ba meron tayong tinatawag na sovereignty? Halika nila lang, Boying. Ang ganda ng tono ng pananalita mo. O ba't nagbago? Paano maniniwalaan tayo sa tao sa inyan eh? Sinabi mo, nung 1 year ago, sinabi mo, hindi pwedeng pumasok dito ang ICC. O dahil hindi lumusot yung People's Initiative. Wah, guro-guro na si Sara Duterte at si Rodrigo Roa Duterte, ganoon. Ang mahirap po kasi ang sambayan ng Pilipinas. Lalo pong minamahal ang dalawang mag-ama. Lalo pong lumalakas. Kasi nakikita yung kapalpakan ng ginagawa ng Quack-Quack-Com. Saka yung ginagawa ni Ontiveros. Nakita po yan ng taong bayan. Ang taong bayan ay nag-init. Lalo pong nagliyab ang kanilang pagsuporta sa dalawang mag-ama na yan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Madam Inday Sara Duterte. Duterte! Speaking of Duterte po, baka magkalimutan tayo ha. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan o, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte, for passing. Ayan, 100,000 subscriber po yan. Mapapasa kamay po ng Pangulong Duterte ang plaki na yan. Ngunit ang target po natin yung gold. Go for gold po tayo, yung gold play button ha. Makuha po natin yun bago mag-eleksyon. Personal po akong pupunta doon sa bahay ni Tatay Digong. Iaabot sa kanyang mga kamay yan. Tsaka isang kalderong mainit na balbakwa. Yung masarap, yung buntot ng baka, paborito na yun. O mag-subscribe ka na. Kung nakasubscribe ka na, i-like ang video na ito at i-share. O tuloy tayo, Boying. Ano na yan? O. Yung gagamitin or may parang separate? Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be possible. Do not overlap. Sir, ano yung mga possible? Kasi ano yan eh, even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Okay? Hindi na isa. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes! Tinago ko po ang asawa ko. Sa... Isa pa lang daw po ang casualty. Naniniwala ka doon, Luis Tro? Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes! Tinago ko po ang asawa ko. Yan, isa pa lang daw ang casualty. Cam Norte. And you know my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. However, I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they... Hindi sila dapat magreklamo kahit pang 10,000 pa yan bagyo.
Paglilingkod sa bayan ay gagawin ng mga yan. Huwag kang dadrama-drama dyan, Marcos. Isa pa lang, sigurado ka isa pa lang ang nasawi. Oh, hintayin mo yung video natin, ha? Hintay-hintay po kayo, papakita natin madami-dami na po yung nasawi. Yung mga nagbibigay ng impormasyon dito sa taong to, kawawa naman, walang alam. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Oh, They're exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. At sa taong bayan din. At sila ay tumutulong at hanggat kaya at sinusundan naman ang ating mga bulletin tungkol sa kung anong kailangan gawin. Kaya kahit papano sa lakas ng pipito ay hindi kasing sama ng aming kinakatakutan. It wasn't as bad as we feared. talaga? Hindi kasi sama lang yung kinakatakutan. Ano ba kinakatakutan yung pagbunaw ng mundo? Talaga? Wala pa akong boses. But now, we will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So, Hindi talaga sila sanay sa hirap. Wala daw means na prepare ang kanilang mga meals. Paano sila magpiprepare ng meals? Ha? Hindi nga nila alam kung saan sila tatakbo lakas ng bagyong Pipito. Maganda siguro si Marcos Jr. kasama lahat ng kanyang gabinete, lahat ng kanyang mga grupo. Pag yung bagyong Pipito ha, paparating, kung nasaan yung mata, dalhin natin sila lahat doon. Isakay natin doon sa ano ba yun, yung safe naman sila. Para naman meron silang first-hand experience. Kasalukuyang umaga, umaagupit ng bagyo. Yan, kasama niya mga leader ng simbahan ha. Yan lahat ng leader ng simbahan na yan, Marcos Jr., nung panahon ng kampanya, lahat yan tinutuligsaka dahil sa martial law. Lahat yan. Alam mo Marcos Jr. kung sinong kasama mo? Nung panahon ng eleksyon, sinong nag-iisang religious leader? Si Ginoong Kibuloy, yung pastor ng KOJC. Kinulong pa, nakakulong pala, hindi mo kinulong. Tapos, nag-iisang network na iyong pinagsamantalahan. Sabihin na natin pinagsamantalahan. Yung nag-iisang network na ginamit mo na tumanggap sa'yo, SMNI, sarado na. Yan, GMA7, Channel 2, lahat yan ngayon. Ikaw man bibig laban sa'yo. Wala stick pinakinabangan ng SMNI. Pinakinabangan si Ginoong Kibuloy, yung pastor ng KOJC. Nakakulong si Kibuloy, sarado na yung SMNI. Hindi po nakakatawa yun, ang nakakatawa yung ginagawa nila. Wala stick si Marcos Jr. Isa pa lang daw ang namatay ito, tingnan po natin. Paano ba naman hindi init ang tumbong mo dito sa mga kasinungalingan? Ayan, ilan yan? Marcos lament. Pepito took one life, one casualty is casualty too many. Ayan nakasulat dyan. A family of 7 were buried yesterday, November 17, in the landslide that covered their house in Baguio, Nueva Vizcaya. Marcos Jr., isa ba yan? Ganda ng mga nagbibigay ng impormasyon sa'yo. Kung magsisinungaling kayo, ayusin nyo. Di ba? Huwag ganyan Marcos Jr., may social media na ngayon. Nakalimutan mo yung trolls? Dito, walang trolls. Hindi uso sa mga Duterte ang trolls. Nakisawsaw pa tong si Bersamin. Alam mo, mahirap pumatol. Nasa ganyang dahil hallucination. Sino's tinatawag nag-hallucinate ang Pangulong Duterte? Yun daw sa paratang ng
paratang na Malacanang sponsor si Antonio Trillanes. Hoy, Bersamin! Mainit doon sa impyerno. Huwag ka na lang kumudo kung magsisinungaling ka lang. Manahimik ka na, matanda. Diba, ayan, oo. Ito, okay lang naman ang sinabi niyan dyan eh. I am really amazed and surprised in my more than a century on this planet. This is the first time that a concrete bridge is blown down by a typhoon. Weird. Something is really wrong and ugly. Wasteful. Expenditure of public fund. Someone must have become richer. Ayan, isa pa tong ano na to, itong bagito na to, Boy! May balbas ka na ha. Huwag kang papatol kay Duterte. Bata ka pa, boy. Kulang na kulang ka pa para pumatol ka kay Duterte, ha? Ayaw pa rin sumipot sa aming inquiry. Kasi ayaw matanong, takot matanong, ha? Ang kanyang pagtanggi ay bahagi ng kanyang strategy para iwasan ang Boy! Paulo Ortega, may potential ka pa naman, tingnan mo. Masyadong pabulukin yung personalidad mo. Ayun Marcos Jr., hindi ba yan ang inaasahan mo? Hindi ba yan ang inaasahan mong magupit, ulitin natin kung ano sinabi niya, dito. From education to family. Diyan, dito. Yung ating relief na ginagawa ko dahil meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. And you know my feelings about. Hindi namin alam ang feelings mo. Anong ginagawa mo sa araw na to, umagang-umaga. Kasama mo mga leader ng simbahan, anong feelings pinagsasabi mo dyan. Ayan ang sarap ng kain nyo dyan, ayan ano yan, may feelings kayo niyan, ayan ang sarap niyan, breakfast daw yan ng mga prayer leaders. Habang ang mga kababayan nila binabayo ni Pepito, sila nandyan, ang sarap ng buhay nila, pa-pray-pray lang Wala namang masama sa prayer, maganda yung prayer ha. Pero yung tinatawag nilang prayer na walang gawa, ay bahog yan. Paano hindi magagalit ang taong bayan, yun. Yan, so, ngayong umaga yan, yun. Habang binabayo ng Pepito, mga kababayan mo, Marcos Jr., sarap-sarap ng buhay nyo dyan, pakain-kain lang sa Malacanang, ganun mo yan. At mantakin mo itong mga leader na yan, ayan nakikita nyo yung mga leader na yan, yan yan, mga nakatas ng kamay na yan, ha? Nakikita nyo po yan? Lahat yan hindi nagkakaintindihan, ha? Nanalangin sila dyan, di ba? Pinanalangin si Marcos Jr. ngayong umaga. Habang binabayo yung mga kababayan nila doon, ang sarap nilang pagkain dyan. Fine dining, ha? Lahat ng mga nanalangin sa'yo, Marcos Jr., mag-ingat ka. Iba-iba yung panalangin yan, ha? Baka hindi na maintindihan ng Panginoon. Kasi hindi naman ako judgmental. Lahat ng mga yan, mayayaman yan. Habang yung mga kongregasyon nila, nibigas walang pambili, pero obligado sila magbigay ng nung tinatawag na ikapu. Wala stick. Ang mga membro ay naghihirap, ang pastor tsaka yung mga leader, nakalang cruiser, ang sarap ng buhay. Papasyal-pasyal lang sa Malacanang, ha? Yan ang tinatawag nilang crush like. Ang pinakitang halimbawa ng Panginoon ay kababaan, ha? Pagiging payak, hindi mga pagiging mayabang. Alam mo mga yan, mga leader na nag-pray sa kanya nung panahon ng eleksyon, Marcos Jr., lahat yan ay tumutulig siya dahil sa martial law ng tatay mo. Ngayon, kasama mo, tahimik ang mga bibig ng mga yan. Ano nangyari, ha? Ano nangyari, Marcos Jr.? May kasundo ba sa lahat ng mga yan? Mga leader na simbahan, mag-ingat kayo ha, baka wala nang maniwala sa mga kongregasyon ninyo sa inyo. Nagre-react lang po tayo dahil masama ang ating kalooban. Habang inagupit ni Pepito, yung mga nasalantado na dapat ang mga to, yung ginamit nilang gastos dyan sa tinatawag nilang prayer na yan, pinambili nila ng pagkain doon, tubig, tsaka di nakatulong pa sila. Hindi, masarap nga naman kumain dyan,
Ayan o. Oh, May we all stand united oh, pumikit ka, Marcos. Nakapikit lahat ng mga kasama mo. in our commitment to justice, equity, and upliftment Nakatulala. Tingnan mo yung pastor na kasama niya, nakapikit o. of every Filipino. May your love and peace dwell in the home of our President. Oh. Ayaw niyang pumikit, hindi naman sana yan sa ganyan. Kung ano yan, kung duran-duran pa yan, baka papikit-pikit pa yan pag duran-duran habang sumasayaw. Pero pag ganyan, tingnan ninyo, walang pikit-pikit yan. And the First Lady and his family, providing them with comfort and encouragement as they Providing them with comfort. our beloved President. May the leaders of our country recognize the importance of seeking you in all their endeavors, leading with humility and grace. May they be reminded that true success comes from aligning their heart and actions with your will. Lord, please grant our President and all our leaders the discernment to make decisions that foster unity, peace, and progress in our nation. May they be filled with compassion and integrity, always prioritizing the welfare of the Filipino people. We pray for success in their endeavors, that they may lead our country towards a brighter and better Philippines. May his leadership inspire hope and resilience among our people in times of storms and challenges, igniting the spirit of patriotism and dedication to the common good. Lord, we ask that you will instill in us a spirit of cooperation and service. Help the church to remember that we are all partners in these endeavors, and may our hearts be open to your guidance as we seek to build a better Philippines. May we all stand united in our commitment to justice, equity, and the upliftment of every Filipino. May your love and peace dwell in the home of our President and the First Lady and his family, providing them with comfort and encouragement as they fulfill their responsibility. Hindi ba sila komportable dyan, Father? Napansin po ninyo si Marcos Jr. Ayaw niyang pumikit. Oo. Talagang dilat na dilat. Ayaw niyang pumikit. Ayaw niyang manalangin na nakapikit. Kaya tamang duda ba yan, ha? Mga pastor ba pari yung kasama mo? Pikit ka naman. Huwag kang dilat-dilat. Habang mga kareaksyon, habang binabayo po ng pipito at nagsasakripisyo at na mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan doon, itong mga church leader na yan, nagtipon-tipon sila dyan, nag-breakfast sila na napakasarap, ha? Fine dining pa yan. Parang walang nangyayaring bagyo. Diba? Diba yung mga pasintabi po sa mga membro ng kongregasyon nyo, ha? Kung sino man ang mga pastor nyo dyan, nire-respeto po namin. Pero sa ganyang mga konsepto at mga sitwasyon, ay hindi po katanggap-tanggap sa taong bayan ng mga ganyan. Diba? Hindi po natin kinukundina yung mga denominasyon na yan o mga reliyon na yan, ha? Lahat yan ay pinipreach nila pagbibigay. Pero ang ginagawa nila, puro pagtanggap. Tanggap lang, walang pagbibigay. Diba? Oo. Dito muna tayo. Ano yun, Marcos Sr., tuloy mo yan. That is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. However, I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, at sa taong bayan din. Hanggat kaya at sinusundan naman ang ating mga
Kung sa kung anong kailangan gawin, kaya kahit papano sa lakas ng Pepito ay hindi kasing sama ng aming kinakatakutan. Hindi raw kasi sama ng kanilang kinakatakutan. Ibig sabihin, nakabalandra na yung truck dyan, nagiba na lahat ng mga bahay, mga ano. Hindi pa ba masama para sa inyo yan? Meron pa kayong kinakatakutan na higit dyan, Marcos Jr. Oh, isa pa tong si Bersamin, oh. Pakinggan natin.